Magandang araw mga kaibigan. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang hero sa larong Mobile Legends. At kung gusto mong malaman ang kanyang kwento, ay tara na, simulan na natin. At bago iyan ay huwag po sanang kakalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit na din po ang notification bell upang sa ganun ay palagi kang ma-notify kung may bagong upload tayo sa channel na ito. Tara at ipagpatuloy na natin. Sa lugar ng Barren Lands, dito ay mayroong isang bata na nagngangalang si Arlott. Siya ay isang hybrid na nilalang. Siya ay isang kalahating tao at kalahating demonyo. At nang dahil nga sa siya ay kakaiba kumpara sa mga bata, doon ay palagi siyang inaapi ng mga ito at itinakwil siya dahil sa kanyang kakaibang katangian. At kailanman ay di siya nakaranas ng pagmamahal dahil na nga din sa siya ay isang ulila na. Hanggang sa isang araw, nakita ni Alice ang batang si Arlott at napag-isipan niya itong kunin at upang doon ay sanayin nga na maging isang tagapaglaban dahil si Arlott ay may dugong demonyo. Lumaki si Arlott mula sa pagsasanay at pakikipaglaban kasama ang mga abyssal demons. Mula sa kapangyarihan ng liwanag at dilim, siya ay lumaki ng may pambihirang kakayahan at husay sa pakikipaglaban. Siya ay nakikipaglaban na hindi alam kung ano ang kabutihan at masama. Hanggang sa isang pangyayari, siya ay pinagtaksilan ng kanyang mga kasamang demonyo. Sinaksak siya ng patalikod at iniwan siya ng may malulubhang mga sugat. Pinagtaksilan siya ng mga ito dahil raw sa siya ay isang kalahating tao. At pagkatapos ng lahat, doon habang siya ay naghihinalo sa kanyang mga natamo, ay napagpasyaan na lamang niya na umalis dahil sa nararamdaman na din niyang hindi siya karapat-dapat doon. Sa kanyang paglalakbay, doon ay napadpad siya sa isang bayan at siya'y nakita ng isang dalaga. Dahil nga sa kanyang malulubhang mga sugat at pagod, siya ay nawalan ng malay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang dalaga. Ang dalagang ito ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang malulubhang mga sugat. At ito ang dalaga na nagngangalang si Mila. Nagtaka si Arlott at tinanong niya si Mila kung bakit hindi ito natatakot sa kanyang mga mata. Pero sagot naman ni Mila ay wala naman siyang dapat katakutan dito dahil ang mga mata ni Arlott ay katulad din ng mga mata ng kanyang alagang pusa. Doon ay masayang tinuruan ni Mila si Arlott sa pagsisibak ng kahoy at pagluluto ng mga cookies at tinapay. Masaya at payapa nang nagsama ang dalawa. At unti-unti na ding natutunan ni Arlott ang mga bagay mula sa pagiging inosente nito mula sa mga tao. At unti-unti na niyang naiintindihan kung ano nga ba ang mabuti at masama. At dumating nga ang isang araw, doon ay mayroong mga masasamang loob na tao ang nagtangkang umatake sa lugar nila Mila. At dito ay agad na pinatumba ni Arlott ang mga ito, gamit nga ang kanyang madilim na kapangyarihan. Namangha ang batang si Mila sa kanyang nakita, ngunit sinabi ni Arlott na siya ay isang halimaw. Ngunit imbis na matakot si Mila, ay nakangiti pa ito kay Arlott at tanggap niya ang buong pagkatao ni Arlott. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nakita ng isang taga-church of Monastery of Light. At dahil nga doon, ay naganap nga ang isang hindi inaasahan ni Arlott. Doon ay pinaslang ng taga-Monastery of Light si Mila sa kadahilanang siya raw ay nakipagkaibigan sa kalaban na demonyo. Ang pangyayaring ito ay mabilis na kumalat at agad na nalaman ni Arlott, kaya't agad siyang nagtungo doon. Malungkot ang mukha ni Arlott
habang buhat ang wala ng buhay na si Mila. At doon ay sinubukan niyang ilagay si Mila sa altar ng monastery. Ngunit dumating ang mga knights patungo kay Arlot at gusto siyang pigilan ng mga ito dahil sa hindi raw nababagay si Mila doon. Ngunit sa galit at sama ng loob ni Arlot, doon ay isa-isa niyang pinatay ang mga knights hanggang sa tuluyan na ngang maubos ang mga ito gamit ang kanyang sandatang sibat. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay nalagay na ni Arlot si Mila sa altar. Sadyang napakalungkot ang nararamdaman ni Arlot sapagkat sa sobrang saya na sana ng kanyang buhay kasama si Mila ay napalitan pa ng lungkot. Ang lahat ng ligayang iyon ay magiging alaala na lang kasama na ang kanyang minamahal na si Mila. Mga kaibigan, iyon nga ang kwento ng ating bida ngayon na si Arlot. Mga kaibigan, siguro dito ko na din tatapusin ang ating video na ito. Muli, huwag kakalimutang mag-subscribe at mag-like na din sa videong ito. Ito si RJ TV, nagpapaalam. See you in my next video. Goodbye.